Aton buksan aton mga Biblia sining gabi sa 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Malawig-lawig aton basahon sa mga gabi pero himon tagid ini bangod ini siya sugilanon. Hindi ni siya scripture nga ga-exhort o gahatag instruction, kundi isa ini siya ka-narrative. Isa kapag saysay sang mga panghitabo so atong gibasahon. Sa bagay talagsa mo lang ta ga-service nga mo yung approach nga aton basahon si maluwig-lawig. Basahon ta anay ang isa ka verse tapos para makapungko ka mo kay di ko luyag nga sang basahon ko ni ang istorya gatindog ka mo kay malawig-lawig ni siya. Ako lang basahon ang particular nga bersikulo nga dira kita mapauli tapos naton basahon ang malawig-lawig nga istorya. Sa 27 naton basahon 27 2 Kings chapter 4 verse 27. Kung ikuan mong English ga padako ang litra. Padako ang litra. Amo lang gina siya. Ang litra, hindi siya mapadako. Kaya budayan ko magbasa sa monitor. Okay, thank you. Basahan ko ng English ha, dason basahan pagkapungko nyo, basa ko na yun. And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, let her alone, for her soul is vexed within her, and the Lord hath hid it from me, and hath not told me. Okay, Diyos magpakamayo sa iya mga pulong sinagabi, subaman sa aton, siningagabi sa aton mga tigpulamati sa live streaming. Diyos pakamayo man sila tanan. Sige, makapungko na kamo. Sige. Siningagabi, pasalamat kita nga may pulong kita sang Diyos, may Biblia kita, sarang naton mabasa. Kaya kung istoryahan ka lang ng literal nga Biblia, nga libro, sa bagay kung ang yan nasulatan, papel mo lang ni matuod. So, pwede mo lang ni siya masunog, pwede ni siya madugta kasubong sing iban nga mga material nga bagay, kasubong sing iban nga mga papel. Pero ang history sining Biblia, makatalandog kag makapapungaw sang balatyagon. Kay damo nagkalamatay sini bisan sa Dark Ages, bisan sa duta sang communist Russia, sang gidili ang pagbasa sini. May mga tao nga labihan gini ila gugma sining pulong sang Dios. Kag damo istorya nga nasugid nga makatilingala nga mga ginhimo sa Dios sa mga tao nga may pagtuo sini. Ginluwa sila sa mga makatalagam nga mga laga sa ila tungod sa ila pag-amlig sining pulong sang Dios. So busa bisan simple lang ang istorya, simple lang mensahe nga aton kuhaon sa Biblia, kamay pang aton ina pasalamatan sa atong buhi nga Dios nga ginalagaran. Kag siya man padayman mag-upod sa aton kay aton gid ginahandom pagkatapos ning aton pag-alagad, maambitan naton ang ginsaad sang Dios nga wala na siyang may makatupong. Amo ang kabuhi nga walay katapusan sa bagong kalibutan nga ginaman para siya mga tinubos. Sige, makadto ako sa pagbasa sa Ilonggo. Ipangita ko akong si Mano Bible ay kuman matultulan, so ini lang Ilonggo dala nakon. Ambot kung ini nga part sa Biblia inyo bulan ni nabasahan, kakun inyo man nabasahan, ano gid ka suhito ang inyo ihibalo o ano gid ka dako ang inyo knowledge sa mga detalye sining istorya. Kay ako akseptado nga ari ni sa The Book of Kings kag kung hindi ginaton paghungdon tuon ini nga particular nga kasulatan
pwede nga wala na lang kita sini mag-care, magbasa. Labi na nga hindi ni directly kay Elijah, kundi kay Elisha. Actually si Elijah mas liko nga daw, mas kilala siya sa mga believers bangod siya ang una gingamit sa Dios. Hindi bala siya na ang sa panahon ni King Ahab, di bala no? Atong iya bala gin-challenge ang pila to kabilog 450 ka mga pari ni Baal na kag siya na ang ginsubnet sang chariots of fire, siya na ang ginrapture, no? Kung sa ato pa prophet, rapture. Ginsakgaw siya paagi sa nagadilaab nga kangga kakabayo, kag ginkuha siya sa igtulolok sini nga tao nga sinigabi siya ang atong istoryahan, si Elisha or Eliseo. Elias man tong si Elijah. So, pero sumasahon ta. Ini nga particular. Sige ga, i-preserve na ga, kay mayan na siya. Sugdan ko sa versikulo 8. Pagpauli ninyo, pwede nyo ibasahon liwat ang atong pahinungod nga scripture sining gabi. O, sige, basahon ta na. Ako na ni-bypass ang akong Bible, ha? At hagman di sa akon ang monitor, sa ako magbase. Sugdan naton ba sa ining pagsugod sining portion sa kabuhi ni Eliseo o Elisha mo na, no? Pero English na siya. Kaysa Bisaya na Eliseo na siya, di ba? Ang Elijah, Elias sa Bisaya. Okay, itong basahon. Isa ka adlaw, versikulo 8 na ta, nagkadto si Elisha o si Eliseo sa Shunem. May manggaranon dito nga babae nga nag-agda kay Eliseo. Basta namayaan ko magbasa Eliseo, ha? Why ko gin-change ining version. Pero daw, nimag-o ko, so why ko mag-expect nga ang ara sa PowerPoint, Elisha. Kaya bisan pag-pronounce, ano man, Elisa? Elisha. Pero kung Eliseo pa na, sa ako di Eliseo, sa akong Ilonggo di Eliseo. Sige. Intindihan no lang ko nga imbis basahon ko ang Elisa, Eliseo akon mitlang. So, nagkanto si Eliseo sa Shunem, may manggaranon dito ang babae nga nag-agda kay Eliseo nga magkaon. Halin sadto, kung mag-agi si Eliseo sa Shunem, naghapit siya sa balay sang babae kag magkaon. Karon nagsiling ang babae sa iyabana. Nahibaluan ko nga ining tao nga naghapit diri pirmi sa aton, isa kabalaan nga alagad sang Dios. So may discernment siya, no? Butiringon sa nagakaon si Eliseo, kag kon mag-istuhan na Jerusalem, kon ano gikalawig ila pag-exchange sang mga ideya, may nabatyagan siya, may nasensya, sining nga tao hindi ni ordinaryo, balaan ni. In fact, may doble, no, sa tunabalan, doble nga pilo sang takos, sang espiritu ng santuan ay kay Elias, o Elijah, ara na sining nga tao si Eliseo. Sining sa 19. Himuan naton siya sang gamay nga kwarto sa may atop. Kag butangan ta sang katre, lamisa, bangko, kag suga. Agon nga kon magkadto siya diri sa aton, pwede siya makatinir dito. Ang kanami, no, sa iyang plano, no. Isa ka adlaw sa nagkadto si Eliseo sa Shunem, nagsaka siya sa kwarto kag nagpahuway dito. Ginsugo niya niya sulugon nga si Gihasi. Now, bisan ako gani sumugabin na kadi para ko. Kung sugdan nimo basa ini nga sugilanon daw ay mo bla pamatyag nga si Eliseo lang isang naghapit. Bisan kay basa ta, naghapit siya sa Shunem. Pero all the time gali duha na sila. May upod siya nga servant. Nakita nyo? Dapat inin sa gabi, ha? Nga kung maglakad si Eliseo, why na sila isahanon? Mayroon na siya upod nga servant. So, si Gihasi ang pangalan. Kinsugo niya ang iyang slugoon si Gihasi nga tawgon ang babae. Gani gintawag ni Gihasi ang babae, kag pag-abot siyang babae, nagsiling si Eliseo sa iyang slugoon. Oy, hindi gali direct nga ang babae kag si Eliseo, amo ang naga-istoryanay sining tion. Kundi may servant siya.
At doon ko na hiya, why ko nagsaylo sing panguna-huna ha. Pinsar ko gani sang una gani nga ang paghangkatanay ni David kag ni Goliath, direct si Goliath nga haboy siyang hangkat sa bilog Israel. Kano si Goliath lang katindog lang kaginhangkat nga. Sino sa inyo lang maisog? Di na kinanglan nga kita tanan mag-ilinaway. Padala lang kamo din sa inyo na kampyon kag magpakig-away sa akon. Kung ako iya mapatay, kami tanan inyo na sakop. Pero kung siyang ako mapatay, kamo tanan sakop na namon. Pinsar ko gani anay si Goliath ginaghimo. Gani pagkakita na ako sa pelikula sang una sang panahon pa buhi pas manuro din kag sining amparo kay mahilig kami magbakal kay teachers nining gusto man siguro mga mapamilyar sa istorya. Sino kadumdum sa King David, di ba nga may tao nga gamay nga mo ang nag-challenge? Here Israel, I give you the challenge of Goliath from God. Gisugo sa kay siguro pag-accept na ni David kasi ang babato, iya gisingitan, Goliath. Pagsiling sa may nagbangon din si dalom sang kahoy nga nagapasilong. Amo pang pagguwa sa eksena ni Goliath. Amugli na sa unang ancient practice. Nga may ara ka servant kung ikaw nasling ka daw, kwan ka daw, tao ka nga dako sa personalidad, may ara ka upod-upod nga imo servant. Amo ni si Eliseo, may upod sa gali nga servant, amo ni si Gehazi. So iya ginpatawag si Gehazi, kantua ang babae, singa na siya pagkantua sa di. Namo na siya. So mag-intindihan na natin ang senaryo. Atas padayon nun ta. Di na na yun? Ginsugo niya, 12 kita ginsugo niya ang iya sulugon nga si Gehazi, nga tagon ang babae, gani gintawag ni Gehazi ang babae, kag pag-abot sang babae, 13, nagsiling si Eliseo sa iya, sulugoon. Pamangkuta siya kung ano ang aton mahimo para sa iya. Sa iya maayo nga pag-atipan sa aton. Kada primero, kada labay ginapakaon. O duhas lang kakaon, hindi lang si Eliseo. Understood nga sila nga duwag kakaon siyempre. Nadugay na, siling na sa babae siya bana, di ni tao, balaan nga tao sa Diyos niyo. Obrahan tayo abit sa balay, abit sa babaw, abit sang katre, hiligdaan, lamisa, kagsuga. Amo na gipick up naton. So, porte ang iya pag-atipan. So, gusto ni Elijah, ni Eliseo, balusan siya. Pamangkuta siya kung ano ang aton mahimo sa iya pag-atipan sa aton. Base kung may ipapangabay siya sa aton sa hari o kung sa commander nga sa mga soldado, nagsabat ang babay, hindi na kinahanglan kay maayo ang akon kahimtangan diri upod sa akon mga kasimanwa. Nagpamangkot si Eliseo kay Gehazi, ti ano ang aton mahimo para sa iya? Nagsabat si Gehazi. So maintindihan ta nga si Gehazi kag ang ining babae nga manggaranon, amo pagani ang naiara sing pag-istoryahanay. Kay hindi man ang babae ang direct pamangkot ni Eliseo. Misis, ano mahimo namon sa imo? Gusto namon nga balusan ka sa imo kayo sa amon. Dugay na ning imo pagkamayo sa amon. Hindi. Maintindihan ta nga si Gehazi, amo ang nahulog nato daw spokesman sa tunga ni Eliseo kag sa babae. Kung anong iya mahabalaan ni Gehazi sa babae, isugi iya kay Eliseo. Amo na siya. Nagsabat si Gehazi, wala siya sing bata nga lalaki. Kag tigulang na ang iyabana. Nagsiling si Eliseo, tawaga siya liwat. Kaduha na. Gani gintawag siya ni Gehazi, kag nagtindog siya sa puwertahan. Nagsiling si Eliseo sa iya, sa amuman sini nga tion sa sunod nga tuig, may ginakugos ko na nga bata nga lalaki. So wala si Eliseo naman ko sa babae. Ano mahimo namon sa imo? Si Gehazi ang namangkot. Kag ato lang insinihon nga posible ang babae guro nangayo nga ako lang tani bala may bata lang ko bala kay ko bata mo. Kaya mo tong isugin niya kay Eliseo. Wala siya gali bata. Tawag siya liwat sa aral sa portahan sang kwarto ni Eliseo iya ginambalan. Sa sini man nga tuig, sa sunod nga tuig, sa sini nga tion sa sunod nga tuig, may ginakugos ka na nga bata nga lalaki. Nagsabat ang babae, hindi ka magbutig sa akon, sir. Doon hindi sa kapate. Maintindihan tayo hindi sa kapate. Tigulang na siya eh. Imbis na malipay siya. Binutig mo ka, sir. Hindi ka magbutig sa akon, sir.
alagad ka sa Dios. Pero nagbusong matuod ang babae, kag nagbata siya sing lalaki. Sa amugid nga tion sang madason nga tuig, suno sa ginsiling sa iya ni Eliseo. Isa ka adlaw sang dako na ang bata, nagkadto siya sa iya amay, ngara sa uma, nga nag-ubra, upod sa mga manug ani. So, ato ning sinihan udto. Hinali lang nga nagsinggit siya sa iya amay, masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko. Nagsiling ang amay sa sulugoon. Dala siya sa iya iloy. Gani gindala sa sulugoon ang bata sa iya iloy, kag ginsabak niya siya. Guro sa nagasabak, sige guro muno nga, mawag gid tangon ang sakit sa kuno ulo ma, gasakit gid. Gani gindala sa sulugoon ang bata sa iya iloy, kag ginsabak niya siya. Pero pagkaudto, napatay ang bata. So, kung sambal pa ni Sir Abraham, heat stroke. Para subong no, damo subong na balita na patay no. Sining init sa sa aton. Heat stroke ni kadito sa uma. Nag-intra sa to kung anong obra to, dito siya. Dito siya nagsugod, nagbatyag sang sakit ulo. Pagkaudto napatay sa dira gid sa sabakan sa iya nanay. Okay, dito na yon. Dito na. Gindala, 21 na ta. Gindala sang iloy ang bangkay sang iya anak sa kwarto ni Eliseo sa ibabaw kag ginbutang sa katre. Dayon nagwa siya sa kwarto kag ginsira ang portahan. So ang kwarto ni Eliseo didto niya ginbutang ang iya anak. Sa higdaanan ni Eliseo didto man niya ginham umblad ang patay nga lawas sang iya anak. 22 na kita. Gintawag sang babae nga yabana kag ginsilingan. Palihog, padali ako sang isa ka sulugoon. Damo gid manggaranon mo, damo sulugoon. Padali ako sang isa ka sulugoon kag isa ka asno. Kung sa aton pa, padali ko ni driver kag inaalang ang kwan ang B-Max. Do na bala. Agod makadali-dali ako nga kadto sa alagad sang Dios. Busilan kay Eliseo. Kag makabalik dayon. Nagpamangkot ang yabana nga makadto kag subo nga indi man piyesta sang pag-umpisa sang bulan o kun adlaw nga inugpahuway. Nagsabat ang babae, sige lang. Gani ginbutangan niya sang pulungkuan ang asno. Kung sukuhan pala, gimunturahan. Amo ng terma, muntura, tawag sila sa nakaswito sa kabayo o kun asno. Kag nagsiling sa iya sulugoon, dali na. Kag hindi pagpahinaya ang asno o kung hindi ako magsiling sa imo. Bot silingon ang dalagan dasig. Nga kung ikaw maglanto, kasi linggi ka, ano emergency? Hindi ba lang, bisan sa aton. May ara gani magdalagan nga 4 wheels, kag nagakuan pa, kung tawag sila, may sound gani, ng alarm, siren. Amo na sa siren, no? Kasi linggi ito, ano may emergency? Na mo na, bisan to asno man, wala man sing tingog nga siren, pero ang pagpadagan sing mabaskog, nga pakilala nga may ara sing hindi ordinaryo nga kaladtuan ining nagasakay. O, dito na yun. 25 na kita. Gani, naglakat sila, kag nakaabot sila sa bukid sang Karmel. O, dito gali si Eliseo, sinang ation, nagtinir. Nga sa diin ara ang alagad sang Dios. Pagkakita ni Eliseo sa babae sa unhan, kuan siya sing mata. Tinaw pagpanulok siya, sharp siya nga, layo pa lang, kilala na niya. Nagsiling siya sa iya sulugoon nga sigihasi. Tanawa, ara ang babae, nga taga Shunem. Dalagan kag sugataas siya, kag pamangkot ra kung kamusta siya, ang iya bana, kag iya anak. So tatlo ang iya pamangkot, ang iluyag babalaan pagi kay gihasi. Kumusta ang iya anak nga lalaki, kumusta ang iya bana nga tigulang, kag siyaman ang babae. Ginsugiran sang babae sa gihasi, nga maayong man ang tanan. Sa English na, kita all is well. Naduduman ko ang pick-up status niya sa katahom. Patay na ang bata dito, siya gud ang nagplastar gud. Pero sa gipamangkot ang sabat, all is well. Maayo lang. Mayroon na mga hambal na propeta nga sa puntos pagpalig-on sa aton, kung sino man nga tumulo, na kung mayroon ginatubang nga problema, ginatubang nga trahedya sa kabuhi,
hindi magpaluya, kundi maghambal ng gapon, all is well. Kaya may ara kasi maginahuptan ng mga promesa sang Dios. Amo nang sabat sa babae, sa kay Gihasi, maayo lang. Tinto na yon. Maayo man ang tanan. Bain City, ara na. Pero pag abot niya kay Eliseo sa bukid, nagluhod siya, kaginuyatan niya ang tiil ni Eliseo silingon, kaginuyatan ang tiil, so magwa ang iya pick, ang iya ginhimo pag abot, naghapa, di ba? Kaya di man pwede nga uyatan nga, pwede man magtindog, budlay. So ang tendency gid pag abot, dapa sa dayon kaginuyatan ang tiil sa propeta. Oh. So I believe sang galantaw si Eliseo, nagadraw sa conclusion o nagadraw sa idea, anong natabo, may natabo gini mo. Kali kay ting istorya all is well, ati sige istorya mo na. So pag uyat sa tiil, nagpalapit si Gihasi, agud itikuwang siya palayo. Pero nagsiling si Eliseo, pabay ilang siya, kay ara siya sa kalisod. Pero wala ginsugid sang Ginoo sa akon kun nga diba? So nakasiling si Eliseo, out siya nakita, way labot sa layo. Do emergency ang dalagan kasi do kadasig. Kay bisan tuod may araman ginfix nga pulungkuan nga I believe makabulig na pagplaster sing maayos na nagapungko, ti labi na kun hindi ka maayong manugsakay. Kag baguhan ka lang abi sakay. Pero daw safety ka kay pulungkuan mo maayong pakapix, may ara na bultangan sa tiil. Komediya ka mo siya na. So nakabalo si Eliseo nga labi na pag-abot, naghapa nga uyas siya tiil. May diferensya gini. Oh. Ti sang kwaon siya ni Gihasi itikwang sa pusingon. Nakwaon siya, iya ginabalan, bay lang na siya. Kay pangsubo gini siya. Galing lang way ko kabalo nga kun ano na. Nagload siya. Dito na yun. Pabay lang siya kaya ara siya sa kalisod. Pero wala ginsugid sang Ginoo sa akon kun nga nagsiling ang babae, "Sir, wala ako nagpangayo sa imo sang anak." So pwede na itong balikon. Pag istoryahan na gali ni Gihasi kag si babae, why ang babae nag-pre-request, why siya nangayo nga. Iya makaservant no. Guro ba sige iya guro ginarit. Ang kabagdanan lang nga gin sa poputa kamo. Kay sa pila pa lang kabalik-balik ninyo, nabatyagan kong imo na agalon nga alaga na sa sang Dios. So ginobrahan ta kamo gising kwarto para maayo ang inyo plaster pagbalik niyo liwat. Singgana siya nga mangayo ko sa iya kay tao na sa sang Dios. Mangayo ko pabor nga kun itugot, magkaanak kami sa bana ko. Wala na. Sa istorhanay na lang nakakuha ideya si Gihasi nga kawela mo ilang maobserbaran sa pila nila kabalik-balik, duwa lang sila. Tigulang ang bana. Wala kung may bata, sila makita gino sa balay bata So, wala man. So, amo na ginarit sa babae. No? So, amo na ang pagbasa, kabalik-balik ko nimo ma-draw nimo ang lapad nga pag-intindi sa written word. So, ano na ang babae? Hindi man sila nasukma, kundi iya na ginarit, gisubay liwat, ang ila, banding ni Eliseo, nga ang nagka-suod di sila, nakalapitay di sila. Nagsiling ang babae, "Sir, wala ako nagpangayo sa imo sing anak nga lalaki. Ikaw mismo ang nagsiling nga makabata pa ako." Na dra sa nag-uyat. Amo galit kay sila nga all is well. Mabasa na itong between the lines nga siya tagipuson, may gins conceive ang babae siya heart sa pagkamatay sa bata. May ano na siya conceive, siya sininihatag sa akon, tao sa sang Dios. May connection sa sang Dios kagamahanan. Mahimuon sa sining akon bata. Sa nagadagan ang kabayo, ang asno, iyan na naging batyag. Makuha nga akon huna-huna nga, ang akon bata, iuli ang kabuhi, mabaton ko gini. Kaya ini nga bata, wala ko naging pangayo sa iya, siya man siya nagatag. Ara nagawa ng istorya. Ikaw mismo ang nagsiling nga magkabata pa ako. Nagsiling pa gani ako sa imo nga, hindi mo ako pagpasaligon. Ng istorya, hindi ka mabuti gisir. Kaya nabugat mo lang nga, tigulang na magbata pa. Sang marealisar ni Eliseo nga may natabo sa bata, nagsiling siya kay Gihasi, "Mag-prepare ka sa pagkanto sa iya balay. Dala nga akong sungkod kag magdalagan. Kung may masugata ka, hindi ka na magpanamyaw. Kag kung may magpanamyaw sa imo, hindi ka na magsabat." Nadamot na rin makuha nga idea, labi na sa mga preacher.
apel na ganito ang kaon eh. Amo na, damo na ni sa mga interrelated nga mga paghangop on the part sa mga alagad. Kay alagad si Gehazi eh. Gitagaan siya ni Eliseo sing guide kung paano nga mangin madali ang iya pagsunod sa importanteng buluhaton. Himuan na ang misyon, dahil aning akong sungkod sa bata. Kagway na si Gehazi naman, nga aman, nga sungkod man, ikaw na lang to, abi, wala na. Basta serban gani ka, obedient ka si mo amo. Oh, so, lakat ka, tagaan pa sa simpan instruction. Kung may mag-stamyaw sa'yo, hindi ka mag-tamyaw, ditso kagid. Ang akong sungkod, ibutang dayon ang akong sungkod sa guya sang bata. Pero nagsiling ang iya iloy sang bata kay Eliseo. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo kag sa imo, nga hindi ako magpauli kung hindi ka mag-upod sa akon. Na, you can read between the lines. Nga ang babae, hindi nga way sasalig sa sungkod. Pero makita mo ang iya heart, si Eliseo gid. But silingon sa pagkapatay sa bata, sa iya tigipusyon si Eliseo na ang iya gintukusan sang iya pagtuo. Way ko na ngayo siya sinaghadag sa akon, pasalig ako. Karon siya man sini magbanhaw. Na amo na ang pagsilinga nga, Gehazi dala akong sungkod, sining siya. Hindi kayo magbalik sa balay kung ikaw mismo hindi ka mag-upod sa akon. Now, way no pensindi nga way sasalig sa sungkod. Pero mas gin pakamayo niya nga ang tao gid sang Dios amo gid ang mag-upod sa iya. So data makita ang tendensiya nga kon ang isa ka tawo super gingamit, halalungan ang reaksyon sa mga nagatuo sa iya. O dalawang ko ni karon kay Brother Branham kag sa ibang pa nga mga tao sang Dios all through the ages. Namin ang istorya. Gani naglakad si Eliseo upod sa iya. Naguna si Gehazi kag ginbutang niya ang sungkod sa guya sang bata. Pero wala gid nagtingog o kung naghulag ang bata. So ano mo silingon? Kay hindi man na kay Gehazi nga pagbot, kay Eliseo man, imo pud mabasa between the lines nga si Eliseo, nag-conceive siya una-una nga, ang bata mabanhaw na pagi sining akong sungkod. Kay dugay na ko, kupot-kupot sini, kakumutaw ko siyang Diyos, ining sungkod, blessed ning sungkod, hindi ni ordinary yung sungkod. Kung anong mauyatan ko, amo gid ang propeta, since po hindi siya mag-conceive idea. It is not wrong for a prophet, kaya tao mo lang ang propeta mo. Nga abalagin padala ni, abay, basahan nyo ang kasulatan. Nga ginpadala man ni Eliseo ang sungkod kay Gehazi, kung wala siya may gina-conceive ng idea. I can read between the lines si Eliseo, mayroon siya personal nga pangunahuna sa sitwasyon. Nga niya sungkod, bliss of God, kakundalo ni Gehazi, buhion sang Diyos ang bata. That is my understanding. Kaya niya maging padala. Ang babae naman, lain na po na hunahuna sa tanim sa lintan ng babae. Salamat, sir, nga, ginpadala yung sungkod. I believe nga sungkod lang, pwede na mabanhaw kung bata. Kaya after all, amo man ang i-ideaing ang bata mabanhaw. Pero lain po ng iyas babae nga konsepsyon siya. Hindi siya gini. Siya man nagpasalig sa akon. Siya gini dapat na dito. Naman na siya, hindi ko magbiya, tugtog hindi ka mag-upod sa akon. Gani naglakad si Eliseo, upod sa iya. Amo na to. Wala naghulag ang bata, sang gibutang ni Gehazi ang sungkod. Gani nagbalik si Gehazi sa sugata kay Eliseo, kag nagsiling, wala gin mabuhi ang bata. Karami kay basahan niyo ba luwarte, karami kay ni. At pagsiling naman ni pag silingahin ni Gehazi, wala gin nabuhi ang bata. Ano ay ang reaksyon ni Eliseo? Continuous na naman padayon na ang isig manifest sa imo reaksyon sa imo connection sa Dios. Si Gehazi alagad sang Dios. Ang babae kakilala kag maslingta. Amiga o singta, sister in the Lord kung ibutang ta panahon. Sa kay Eliseo. Si Eliseo amo ang may direct contact sa Dios. Hindi man si Gehazi ang may direct contact sa Dios. Si Eliseo ang may direct contact. Amo na. So, sa pag-abot ni Eliseo sa balay, nakita niya dito sa kwarto ang bata nga nagahamyang sa iya katre. Nagsulod siya kag ginsira ang portahan kag nangamuyo kag nagpangamuyo sa Ginoo. Dayon ginhap-an niya ang bata nga iya ba sa iya ba. Wala na gin-explicar nga ang ginhimo na ni Eliseo. Amo nang iya ginhimo ko sino sa una-una amo nang himuon ko
Why man siya sinasing prior nga ginsundan, ha? Si Pablo gani, otdon ko na ha, kadumdum ka mo sa kay, sino to gani, ang napatay gani, ang nahulog sa bintana? Eutiko? Sa Book of Acts bala, kadumdum ka mo nga, nagabian si Pablo wali sa balay. Kag may isa ka lalaki nga dito nagapungko sa bintana, tungod nga lawig na ang Bible study nila, nahulog. Sino kadumdum siya na? Isang ka mo, nakadumdum ka mo siya na pagkahulog, pagsikap, patay. Anong himo ni Pablo? Nanag si Pablo kag iyagin, hapan ang mouth to mouth. Hands to hands. Nanunduman ko anay Hamad Branham. Si Pablo sina, may ginkuhaan sing idea. Nga gini mo yung nga mouth to mouth man. Kag nabanaw si Eutiko ba ya? Kanunong ko mo? Nabanaw si Eutiko. Si Branham, may ginkuhaan si Pablo sing referensya siya gini mo. Amune ang ginbasihan. Pero pamangkot si Eliseo, may ginbasihan bala. Wala magsugid ang Biblia. Ang atulong mabasa, nga saksiyan na gid mismo, kay siling man nagihasi, wala ginabuhi ang bata. So saksiyan na gid, iya gihapan. Mouth to mouth, amo na eye to eye, no, forehead to forehead, amo na na. So wala siya, wala antes kay Eliseo, daw man takita nga may, amo na patay gid bang hamo nga gid amo na. So dira na lang ta. Amo na iya ginhimo. Okay, continue. Dahil ginhatan niya ang bata nga ang iya baba sa baba sang bata, ang iya mata sa mata sang bata, kang iya kamot sa kamot sang bata. Samtang ginhatan niya ang bata, amat-amat nga nag-init ang lawas sang bata. Nagdindog si Eliseo, kag pagkanto pakari sa kwarto. Na, nga nagpagkanto pakari man, si Branham. Sige sa kontak sa Dios. Bisa nag-init na, pero sige nga po sa kontak. Dayon ginhatan niya liwat ang bata. Nagpangatsi ang bata sing makapito. So hindi kagi nagpito nga numero, hindi na sila ano-ano lang. Although palo man ko nga balantayan. Kay bisan ang isa ka balada na tuntugan sa fellowship. Sila nga ang mathematics ang Dios bantayan ginato naman paborito yan 357 nga doktrina. Balantayan mala. So kapito nangatsi kabisis dayon ginmuklat niya ang iya mga mata. Hallelujah. Nabuhay ang bata, amen? Nabuhay ang bata sa pito kaatsi. Nangatsi. Gintawag ni Eliseo si Gyase. I wonder, nga away man tawag ang iloy dito. May makita ka ginano nga ang flow bala sa gitawag bala nga consistency bala sa scripture. Kay servant, ara kasi maposisyon. So, gitawag ni Eliseo si Gyase kagin siling, tawga ang iya iloy. Gani gitawag niya siya, pag-abot sang babae, nagsiling si Eliseo sa iya, kuha ang imo bata. Nagsulod ang babae kang nagluhod sa tiilan ni Eliseo sa pagpasalamat sa iya. Dayon ginkuha niya ang iya bata, kag gindala panaog. Kanami na, plakpakan nato ang Diyos. Kanami nga istorya. Damo tada, matun-an, damo gid. Kung serban ka, pwede ka kaidiyada. Na ang serban, pag sugo, why na question? Why ka gin, kung why ka gin swinduhan para imo interviewon, pero mo amo. Dalon sa setting, ha? Subong. O dira, lain man na, simple mo lang na, tao sang Diyos, preacher, pero may upon nga serban. Amo nang mabasa. O, kung ikaw amo po ka, nga may Diyos na kinalagaran, may makuha po ka na. Kag kung ikaw man, amigo mo ang isa ka tao nga alagad sang Diyos, man matunan ka man, kaya ang babae amo na siya. Way siya dugang, way buhin. Hindi nga disrespect. Ang iya siling bala nga, hindi kayo magbalik sa balay mo kung di ka mag-upon mo. Hindi mo disrespect. Hindi na siling nga sita nga mga istorya. Kay tuon man mo, may blasihan man siya, way man siya nagdugang. Kay, kung dumdumon ta bala, sir, o Brad, way bala ko nangayo siya na bala ay. Ikaw bala siya nagpasalig sa akon. I think wala na dugang o wala na siyang motive behind nga daw kung ano. It is just a plain statement of facts. Dahil natasta, kaya dasun siya, milagro, sige lang, sunod-sunod lang ang milagro. Karon may basahon lang ko di. Hambal ni Brother Branham. May duha ko di ka basahon, kasali-sali nga mensahe. Isa lang ang title,
blind Bartimaeus. Pila ka adlaw kung nato ni istoryuhan ang kabuhi ni Bartimaeus nga bulag, katahom sang istorya si blind Bartimaeus. So si Brother naka-preach si minsay nga blind Bartimaeus, pero lain-lain nga pitsa. Nagwali siya sa 1960, March 30. Tason isa pagid 1960 gyapon pero July 13. Sili niya sa una niyang wali, sili niya, God don't tell His prophets everything. Kung kaya rin mo han pala babasan sa tunan nga ari karon siling gabi. Pamatian tang hambal niya, God don't tell His prophets everything. Sige biga, kay magiyahan ta kasi naga. Kay 1960 man, sige. Ina lang sa ina lang anay. God don't tell His prophets everything. Ang Diyos wala nagasugid sa iya propeta sa tanang nga mga butang. Itanong siyo na huna, ang Diyos wala naghatag sa iya propeta, nagasugid siya propeta sa tanan nga mga butang. Kung hindi mo ma-present, ako lang basahon, ha? Okay, sundin nyo nga kung ginahambal, kay nabasa ko de. What He wants them to know, nothing else. Kung ano lang ang luyag niya sa Diyos ipahibalo, amo lang na kagwala na sing dugang pa. Nothing else, wala na dugang pa. Ada basahon. God don't tell His prophets everything. He just tell His servants what He wants them to know, nothing else. So lang Diyos nagasugid siya mga propeta sa tanang nga butang, iya lang ginasugid siya mga alagad, nga mga propeta, kung ano ang iyaluyag nila nga mahibaloan, kagwala na sing iban, kagwala na sing idugang pa. See, they cannot make God tell them anything. Oh, hindi gali sa mga alagad sang Diyos, sa mga propeta, sarang mahimo nga ang Diyos, hinaga. Kayo, importante na, so gusto kong makuha ko. Hindi nila mahimo nga ang Diyos, magsugid pa sila sa kung ano pa. Dapat balas ng bata, mangayo kwarta sa tatay, kaduna ko sila. Pag iya ka di babatikan sa bata, maganda iya tatay, kwarta, papiso, mamuna sa una sa gagmay pa kami. Na yung mga bata, pangayo kami, hindi iya kaila. No, piso, no, yan. So, wala pangayo. Si Papa, di gusto na nga kami magpangayo. Di si Papa gusto na namo nga, mabatian mi nga pala pangayo, may kwarta. O niya na yung mga bata, nga tanaw ka niya mo, ang iyang amahandi mo, hatag, yung doolo niya, iyang kuoto na bulsa, di ba? Wala. Nanunduman ako yung pinta, dili yung ana ang Diyos. Niya usay ang Papa, labi naghilag ang bata mo, ana lang ang Papa, pasagad na lang. Nahibaw siya nga, mga sinsilyo na siya, ayan lang ipakuha. Pero ikon si Abraham, nanunduman ako nga, dili yung ana ang Diyos, bisa hilakan pa nimo ang Diyos, di kakakuha gikan sa Diyos, bisa unsang butang, kay ang iyang kagustuhan, muhatag siya sa iyang gustong ihatag. O kinsa po iyang hatagan, maura na. So, pugso mo ang Diyos, di kakapugo sa Diyos, nga makakuha kag unsa, kay imong gusto sa imong kagulingon. Buyon gani sovereign sa iyang kagulingong pagbuot. Hama ko no, they cannot make God tell them anything. God just says what He wishes to say. And then, that servant taking the Elijah's staff to go lay on the baby, but the woman held on. She know that God was in that prophet. And she said, I will not leave you. She wanted to know why that God gave her the baby and then took it away. But you see, all things work together for good to them that love the Lord. So, human ana nga blind Bartimaeus sa 1960, March 30, Diyos ba na po niya? Nga importante, giguro ni, ano nga pasunod mga niya, maura nga title, blind Bartimaeus. Kaya kinipos blind Bartimaeus, nindot kaya ang sigulanon ani.
Gingna na sa mga tao, hilom diha, kabanhaan ni mo, oy. Pudikit siya. Sa una-una, kausara ni. Kamus kong kaso, guro, di mo singgit. Mauna ni kung sansa. Kuhaan din na, ang propita din na si Jesus. Sansa ko nagyod. Singgit. Oh, David, Jesus, anak ni David. Kaluyin taon ako. Oh, karunong mo niya na sa gospel. Mauna history ni Mateos. So, ingon na propita, ikaduhan niyang sulti. You see, God do not tell His servants everything He does. Kaduhan ang quotation. Pero nakita ninyo, ang Diyos, dili yun manugid siyang mga alagad sa tanang butang iyang ginabuhat. Ha? God don't tell His servants everything He does. Pero i-print honey. John 5:19. Kailain kayo ang relasyon sa amahan ngadto kang Ginoong Hesus o sa relasyon sa Dios ngadto sa mga propita. Si Ginoong Hesus di ba propita pod? Pero dili lang kitong sulti ni Abraham, we believe lain siya nga pagka-propeta kay siya God prophet. Dios siya nga propeta. He is the God of the prophets. Brother Branham, Moses, and all there is Isaiah, tanan sila prophet ang tawag. Yeah, they are. But they are not God prophet. Nakuha niyo kong punto? So, gingon rin Brother Branham nga, God don't tell His servants everything He does. Tanang ginabuhat sa Diyos, wa niya ginasugid siyang mga propita. Pero may tungkol kang Ginoong Hesus. Sige ga. John 5:19. Scripture na. Padaka. Padaka lang permiga, pero di lang ko mo request ni mo. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what He said the Father do. For what things soever He doeth, this also doeth the Son likewise. Tanawa pa ka 20. For the Father loveth the Son, and sheweth Him all things that Himself doeth. And He will shew Him greater works than this, that ye may marvel. So, dili makatopong. Bisan si Moses, way makatopong, bisan kinsa sa mga propeta sa atong Ginoong Hesus. Which I believe, gi-preserve na ni Abraham nga distinction. Nga sila mga propeta lang. Di sila angayang magpakitopong ni Ginoong Hesus. Kaya may uman siya, I am not the one who is performing this. I am just beside Him. I am not this Son of Man. I am a Son of Man revealing to the public this Son of Man. The Son of Man is Christ. He's the one you are feeding on. Di na ito i-print. Di na i-post. Pero iyan ang gisulti. Hako lang yung gihatag. Kaya namura kong na kuan ba nga, giingon ni Barbara nga, dili ang Diyos manugid siya mga alagad sa tanan iyang ginabuhat. Pero sa Ginoong Hesus, ginapakita niya ang tanan, o iya pag-ipakita ang dagko pagyod kay niini. Ang gimin niya nga niini, katong tao nga 38 na katuig nang masakiton, pero iyang gidirect giingnan niya dito sa sapa sa Bethsaida, na nagpabot ang tubig malihok o maayo siya. Pero giingnan sa Ginoo, ni Ginoong Hesus nga, bangon, o dadagi mo hang katre. Nako nagpasalamat nga nakitaan na ni Brad Manny kadtong iyang giingon nako nga ako pong nakitaan sa una mga sobrang tuig na guro o akong i-mention yung ngalan pero gabi una Marilyn Hickey. Usa ka iladong ibanghilista, babae ha, manugwali sa Amerika o pakadako ron sa iyang ministry. Worldwide ang iyang ministry. Naa siya radio ministry, naa siya television ministry, o naa siya mga meeting, bisag diin mga lugar, dako na kayo iyang ministry. Nga siya nag-testify, o na mo cellphone, pwede nyo i-print diha, Marilyn Hickey. Pwede mo kamati siyang actual nga testimony. Nga, kay murag patay na sa Brahmani na karoon, no? 92 ang edad. Pero kanang iyang bata, ang hingsalo siyang ministry, gifted po nga bata. Babae gyapon. Sarah, gifted gyapon kayo. Ang iyang testimony, nga, iditso ko na lang, namana siya ka na ni Wallace. Wala, di ay mapulaw sa Walan, Wala. Wallace. Pentecostal. Samtang siya Methodist, iyang nabana, Pentecostal. So, nagminyo sila, wa sila bata, mamawa ng istoryaha. Pero hingatin siya sa usa sa mga meeting Lord Branham, o
Gingon niya nga nagatubangay mi. Isa, wa guro mo kabati ang ngalan no, William Branham, yan anak niya. Wa mo kailan niya, wa pa mo kabati. Pero mo na ang nahitabo. At tubangay ina ni iya pagi action. Isa sa kung tanaw sa ihang kay televised man. Murag kada gyud magatubangay ka si katawo nimo ba nga face to face gyud kanang sa mga pelikula Branham og gana. Isa ako nabatian gyud iya pagi di ba iya pagi ko iya pag-describe ang tingog sa presensya, supernatural presence sa Dios. Iya kong giingnan, wala kay bata. Pero gusto kag bata, pauli. Pag madawat nimo ang imong bata. So, wa man ako matapos to, Brad. Ako man tong gi-mute lang, tapos ko to karon. Amot ang pila ka tuig, nanganak gid siya. 10 years? 10 years siya nanganak? Murag di naman tuman, no? Sa 10 years, pero iyang gihol mo na nga siya gigamit. Muna ako lang makumpinsya ko. Di ba ang propeta ginakundim niya mo women preachers. Pero karon wa na may ideya ang propeta karon ang ihang gidiscern o iyang gitagag blessing sa bata. Karon worldwide ang ministry. Unya ang bata mismo nga bunga sa ihang pagdiscern so ni Hiki Sarah. Guro dako paguro kay si Hubin pa, mas dynamic paguro siya inahan guro mawali eh. So nalaman ko so kung ang uban karon nagapangitag sige na lagi okay sa mensahe. Discernment man Branham, doktrina man, kadang duha, personal Branham, ihang pagkatao personal, ang ihang mga discernment, kay di sila mo ito propita, piki man ang discernment ko, no? Nakita nila. Karon di na takatago, kay kuha na maroon ng information technology, ilan na ma-produce ang ebidensya. Pero kana, gitugot po na sa Diyos nga ma-preserve o ma-record, dili na ganit programa sa mga paluan ni William Branham. Diba, Brahman? Iyan ang kaugalingong programa ni Marlene Hickey. Unya, ilado siya, tibok kalibutan, respetado, ilado, o inilag yun nga, gigamit sa Ginoo. Nag-testify siya nga, ang propeta nag-ingon sa iya, magkabata ka. O karon active po sa ministry, si Sarah nga iyang bata. So, salamat nga kanagi, tugot sa Diyos nga mabutang. O, karon mabalanse kining mga kalihukan karon sa uban pod. Now, naigi kuan si diyan sa ako. Pero dili karong gabi una nako ni Idil kay lawom na ni siya mga doctrines na ni siya nga gi padala sa ako pero talakayon ko ni sa men's fellowship. Kay kana signs and wonders man na no. Nga wa siya bata pero giingnan siya Branham nga magkabata ka. Then 8 years pa di na tuman. O, salamat na bindikisyon na. Karon, of course, dili ta mo engage nila kanang nilahangin pang okay ato pong kapoy kay na di nato trabaho na. Kay para nato wa nato nangitag prueba nga si Branham propeta o gigamit sa Dios. Og sila mo biya ila na katungod ila na kay basikan ako bisig na nakatindi ang ilahang mga gihimo. Da wala gid ko gibati nga pagkabutang sa akong sulod nga mabati ko kalain sa punto nga usulti kog mga maot nila. Di ba giis Biblia nga kung unsa ang naa sa tao maura po na mugwa siyang baba. Ang mga butang siyang kasi mugwa siyang baba. Kay nasubo magali ko sa ilang reaction. So mao na ning panahon na karon no, nakadoon ang rapture. Mamanigitugot sa Dios, wala akong gi-share kay ako tang i-share karon katong giingon ko Day Sharon nga usa ka Indiano ingon si Day Sharon kining kuan karon dadi kining sa tawag nila kining internet sa tibok kalibutan ang mga Indiano sa India ba ang mga Indiano mao pinaka bright pinaka batid og advancement sa kahibalo sa modern technology sa internet. Na-struck po ko, abi na ko isya na ko turkol gabi una ba. Kung grabe din ang mga tao. Di man tanan. Pero na yung mga tao nga tungkol hilabihan nila kautokan sa kalibutan, ga tanaw pa sila, ga project pa sila sa unahan, nga ang kalibutan magkanindot pag yung puyan, unya ang ilang pananaw, giingon man to sa, kumatong isuwat ko nga, ilang i-expect kay ang katong tawhana, doktor o philosophy, unya ang iyang ginikanan papagmama mga doctorate sa science.
giingon niya nga 2025 guro basid moadto na tag Mars ani. Isa unya taliabot na ang panahon nga tanang sakit. Kuan na ni ato na ni palayason tanan sa humanity. Inanan at ka-advance karon. Isa mo na bisag tigulang ka na ayaw gyud pag anab hunahuna nga ako na ni. Usa na kanisa ayaw gyud pag hunahuna nga atrasado ka o na behind ka. Tunig gyud ang modern technology. Kay mo na ning panahon nga ang the best kuno sa humanity mo abot na. Tanang sakit mapaphan na unya ang tao magka-healthier na. Magkamaayo na gulog panglawas. Unya maka-stronger. Unya maka-longer ang kinabuhi. Tungod sa kitawag nga AI, artificial intelligence. Unya base kani kunog 2030 ba to? Makahimo na sa kitawag nga interstellar travel. Akong hingag sa man interstellar. Kini bang mga planeta ba mura na lang sagay og lumagiti. Sa 2030 kuno kanang bulan mura na lang kuno bakulod sa ato ba bakulod sagay na lang. Ang pag-travel ngadto di na Igo sa balo man ko murag mukatawa ang uban ani pero ako Indiano ko. Ako ang ako kita na po ng ideated. Unsa man ideated? Bisag ang mga term gamiton. Pero bago pa ako nakita. Ang ideated ay gikan sa nga idea. Siya ay nag-post sa idea. Kini mga budan karon nga daw lisod intindihon. Pero hanga dito sa kining cellphone. Sa atong panahon sa una sa eskwelahan dito pa nag-alagad, wa man ning cellphone. Pero karon na. Mamagaling ang mensahe. Mas-search na nimo, mas-search. Ang AI pag sobra pag ng AI kuno. Ini ko kita mo sila gani ga murag muguwa nga kita na sa mensahe, murag muguwa nga murag kontra ginato ang modern science. Di man ana. Kaya sila ka personal, wa magi ko mag-ingon rin nga ang cellphone di na gamiton. Kay liabi ani wa man sa gamit, naabias nagagamit. So, iko mao ba? Labi na gidron ba nga ang atong propeta karon ila na ginapakita ang tanan nga paaging ilang ma-destroy ang iyang kredibilidad sa ato kanang sunod. Ganahan pa siyang madugay pa ning kalibutan. Bisang gurog iblis pag kitag maayo guro sa Ginoo guro mga dato ta. Unya inani ang paagi karon nga atong propeta gina-destroy na nilang kredibilidad. Bisa ko maingon ko di. Mas palumihon pa lang ko nga bisag inani lang gyapon ta bas establisado kay ta sa barugana nato sa pagtuo. Bisag kumusta man da Ebra na unsa man na shaking ka karon sa gibuhat? Well in essence I could agree. Gani ingon gani ko di ko ni pasagdaan kini gipadaan ni Jan sa ako kay si Jan ba ako na siyang son-in-law. Talakayon ko ni sa Mrs. Meeting kay magaling ko madagaling usada tuwa sa babaw. Mo ni di mo gihatag sa skulit mo gigisi ana no. Kaya dito, sige karon, sabta ko na ninyo ni. Ano maingon inyong propeta nga giratyon ang chapter 4, niya hibalik chapter 19. Unya maingon siya ang Revelation 10:7. Nasa mga question nga valid yun. Kung kini mo inindot kay mga doktrinal. Di kay ang persona sa propeta. Kay maingon ko, may bintaha yun mo, kaya ang inyong giakusar patay naman ko. Di naman ito kasabat. Unya kami inyong pasabton nga, di mamiss for Abraham. Bisay pag bata kun malham ko na pagibutang sekreto nga wa may bawis mga bata. Ang ayan nga ang giakusar mo ipa muaper sa Congress o sa Senate. Inana karon sa halaka. Labayog ta na akusasyon. Di naman nakasabat. Pero doktrina kana murag mas balid-balid na jutay. Pero inyo pong i-address kay Santo Hana. Kay inyo lang ilabay diya sa social media o kamong mga pastor. Hinganli si Regan, hinganli ng mga dagko. Pero ako mo dawat ko sa challenge, pero dili kay ako suruyon sila. Dali, mag-sharing ta. I-consider nimo ang time, gastos, uwan pa. Kay pastor, I must define my calling. Bilang pastor, magpaabot ko masig within my flock, o makadangat ka ng ilahang mga gina-post, hindi mautanan ako, o wise ka nga servant, di ka beforehand, mag-prepare ka ng daan. So someday, ang mga sister gusto silang maminaw sa men's fellowship, ako nang talakayon. Balid kayo na. Pag nagpasalamat ko sa Diyos nga iya sa kus kamatulad, salamat.
tigulang na ko, Lord. Di na ko ang sama sa una, pero katong kining ako mga trabaho, Lord, bunga pa ni Lord, ngayon mo bless ako, sa batanon pa ko. So, karon Lord, o kining nga challenge nga about sa ako, nga wa pa ni siya mapreparar. Na, bisag sinaturan na lang sumbagay, may ko, sorry lang to, kay manghangad ka na ako, tiguang naman ko, di mo kasalanan ni mo. Oh. Pero kaya di man din siya physical nga challenge, matters of faith man eh. So I believe I can tackle those 4 questions. Kaya pasalamat lang po kung kakana nga mga pangutan natin ng yun, naagi ready anak nga gipreparar. Nga naman nga siya mo ingon man, girapture na chapter 4, o niya, kana sa in-between, sa tunga sa chapter 4 sa Revelation chapter 19, iyan na natalan sa Israel. O niya, nga nung chapter 7, magpuna namin sa quote ang chapter 10 sa Revelation nga, siya na, niyawa naman di ay sa chapter 4, gikuha naman ta. Di na ako na-tackle din ha, pero ako na na-insulting kinsa to, nalimot lang ko. Kaya naniid ko sa mga bata, o kinsa rin ang mga young people ako sugoon, nga mawa ba ka ng application sa ko ang cellphone ko. Ibalik, be. Nakita na ko si Dodong Mark, anaon na niya, anaon na, imudagan mo kuyog siyang kamot. Iyak imutag dire, pagkuha niya ana, permanente na. Iko ha, problema mo nga, girapture na chapter 4, anay charge, o niya mag-ikot, di ba ang chapter 10, nga siya na ang verse 7, o niya, ang makabinipit sa pag-reverse mysteries ang charge. Oh. Ay, kung ganun lang, nagsiin yung ipangita ang sayop na malang yun, hindi naman magyahan o sa pagplansa. Inyo nang anaon ang chapter 10, oh. Iswipe ninyo na, balik sa chapter 3. Ang happening na sa chapter 3. O, karon di pa niya makuha. So, para inyo makuha ang aning understanding, so, kinalagi sa time, dedication, o simply humility. Oh, nagpasalamat ko ni anak, wa ko na shaken anak. Kung mo na nindot yun. Kag diha pagkat ko nagpasalamat sa ko, Lord, thank you, Lord. O niya, nga naman nga ang chapter 18, verse 4, nag-ingon, come out from among them. Niya, 19, magkabalik niya, nga naaman sa chapter 18. Ko, salamat. This is a very good subject for our men's fellowship. Sige ha, so, salamat. Let us pray together, mag-isuon. Kay mga new challenges ni sa ato. So, saan kaingon ko, Lord? Doon nagiginong Diyos ang literal nga rapture, Lord. Ang kalibutan, ganahan pa ang kalibutan mo, ang tika-kalibutan, mga utukan, ganahan pa nga mutaas pa tungod sa mga modern invention nga murag nagpromisag mga, o sabi ni Saya pa, masanagon nga kaugmaon. Yung kurumisag unsa pa kaanindot ang natural na kalibutan kaya ang kamatayon, nakasiguro yung ko, di gid sila kapasalig ng kamatayon ilang i-eradicate, ilang wagtangon sa kalibutan. O niya, yun dito nga wired ang unsa to nga AI ipasod sa lawas kuno. Unsa to, embedded ba to ang word? Kung di ko mo contest ani kay di man ko scientist, di man pud ko taong nagtuon anang iriyaha. So iko lang ko nagbasa. So di na ko mo labay istorya o mo hatag kog remark sa ilaha. Iko probisan, moingon lang ko. Bisan pa magmangita di katumanan o kanang interstellar nga ang pagbiyahe ng mga heavenly bodies mura na lang pag adto sa tag 1,000 miles nga lugar dito. O sa kabutang gihapon, o do may usa dito nga may problema lang galinta. Kay atong computer ang length of light years sa pag-adto dito, dili kaigo ang atong lifespan. Iko da. Agree man sila nga lifespan sa tao bubo ra. So muna ila na pong sulbaron ang pagpataas kinabuhi. Kung dili gininyo ang Biblia pag moingon gyud nga it is appointed unto man to die, mamatay yun ang tao. Sa busa, ang born again Christian, ang atong paglaong kining katapusan akong basahon karon ha. Naibaw ba mo sa pinakabubo nga pangamuyo? Anybody sining gabi eh. Makatag mo sa ako o karong gabi na sa pinakanubo nga pangamuyo sa Biblia. Si Nehemiah, kung kadumdumo taas kayong pangamuyo ni Nehemiah sa libro niya nga Nehemiah. Si Moses na apoy pangamuyo. Si Solomon na apoy pangamuyo, pagdidikar, taas ang pangamuyo ni Solomon. Si Ginoong Hesus po, taas kayo ang pangamuyo sa mahan, nana sa Juan 17. No? Pangamuyo na ni Jesus, kasi siya nga, Father, that they may be one as we are one. Nana din sa 17, prayer na ni Jesus. Pero na-prayer nga pinakanubo. Ay ba mo di na nga prayer, abrahin niyo Biblia.
Revelation chapter 22. Kung diin nga ang book of Revelation, naana sa hingapusan, talitapos na, pating daghana series o vision ni John, gikan sa chapter 1 sa 7 churches sa Asia, hala dagan hasta na humana. Mga 2 years ko na gudiyagong vision ko, 95-96 na, no? Dave? Belmani, 95-96 na, no? So, a series of visions, sa talitapos na, ang iyang vision, mauni ang ato mabasa. Verse 18, ingon si Jesus, ako nagapaandam sa tag sa katao, nga nagapamati sang mga pulong sang tagna sining tulunan. Kung ang bisan sinong tao nga magdugang sa ila, ang Diyos magadugang sa iya sang kalalatan nga nasulat sa sining tulunan. Kag kun ang bisan sino nga tao mag-iban sa mga pulong sang tulunan sining tagna, ibanon o kuhaon sang Diyos ang iabahin sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga banwa nga nasulat sining tulunan. Verse 20, ang nagpamatuod sining mga butang, sino man ang nagpamatuod sining Book of Revelation? Siyempre si Jesus, siya na lang pamatuod. Bisan matuod ang iya gigamit, angel. Kabalo na ito sa subong. Sa ginhatag sa Diyos Amay kay Jesus ang revelation, sining nga libro, nga amo si Jesus, ang sentro, hindi si Jesus mismo ang nanaog, kag nagkanto sa isla sang Patmos, kag iya gigkatuan si John face to face. Hindi. Nagkuha sa angel, kag amo si Jesus, nagsaka na sa langit, sining sa Biblia, sa madamong mga citations, ngang tanan dito mga angheles, kung sino man dito ang ato ditong pinakataas, sila tanan subject na sa anak sa Diyos, nga nabanhaw na halin sa mga patay. So si Jesus may katungod nga magtawag kung sinong angel gusto niyang tawagon, kag suguon niya, ara na sa iya ang kinamatarong sa paghimo. So sa ginhatag sa Diyos Amay kay Jesus ang revelation, sa ining book of Revelation, iya gintawag ang isa sa mga angel, kag iya ginpakadto sa also Patmos, kag amo ang naghatag kay John sang direction, vision, kag mga words nga babatian, angel. So, angel na yung nagsiling. Pero, ang nagpamatuod si Jesus. Hindi man yung testimony sing angel, testimony ni sing atong Ginoong Hesus. Ang nagpamatuod sining mga butang, nagasiling. Sa pagkamatuod, nagakari ako sing madali. Hindi si Jesus. Anong response ni John? Ang response ni John, pangamuyo ni, kabay pa, kari, Ginoong Hesus. Pangamuyo na hindi. Ako ni admit, diri na mapasok ang papel sa mga theologians. Kaya mga theologians, iniro nila. I-apply ang itawag ng exegesis, kag eisegesis, kag hermeneutics. I am ready to admit, nga ini nabasahan ko ni. Inigali, ang sabat ni John, di Beloved, pag sila ni Jesus, ano sa English? He, so personal pronoun, he, sino nang he? Siya na, si Jesus. He which testified these things, say it, surely I come quickly. So ang he, amo man ang I, come quickly. Di siya na, sino man ang itong ihulat nga mag-abot? Kung ining Indian nga nagsiling, base 2025, ano siya ito? Makapuyo na sa Mars, iban pa niya nga mga idea, kay pati siya katanda sa kitawag nga technology, ga-expect pa sa isang bitter tomorrow. So, Christian ay hindi mo ko kasiling, kasi nagbasa mo lang ko. Pero kung Christian siya ay paano siya maging committed Christian kag pagkatamiison ang mga saad sa Diyos, nga mo ang magluwas ang kalibutan, sinta ng kalalatan, kag ato na, kalipay nga bugos kung mag-abot na siya. Kabalo mata siya na, paano ayan madibay ng iya scientific life kag iya Christian life? Nakuha niyo punto ko? Kay inibla si John Bala, representative sa Christian. Sa nakita ni John ang tanan, nakita man natin as par sa grasya sa Diyos in a way of revelation. Si John in a way of vision. Pero kaya ang book of Revelation, gi-reveal naman sa mga by the ministry of Brother Branham. So, hindi magiguro ng tufong-tufong ang punto kaya man sa nakita sa tunata. By hearing the words we understand, blessed is he that hear it, read it, and keep it the words of this prophecy. Amo na So, upunta kay Jan nga pagsiling ni Jesus, siya nga nagpamatuod, siya nga mga butang, nagasiling, magawa na ako sa madali. Amen. Sabat ni Jan, even so come, Lord Jesus. So, gid-welcome ni Jan ang siling ni Jesus, nga ako nga nagpamatuod, siya nga mga butang, mag-aabot sa di na madugay.
Siling ni Jan, oh, amen Ginoo. Sa madali, karina Ginoong Hesus. Na, amo man ang aton response, di ba? Amo man ang response naton. Amo na mas may iban sa missing compute 2024. Hindi, wagi ko nahatag remarks. Ara naman. Kay kumatuman, amo nang ginapangitan naton. Nakasilingan ko, mas maayo na lang kung tandion ako ng duhang kabiliber. Ang isa nag-compute, nga hindi man po na amo. Hindi na mag-compute, preparar na lang. Watch and pray. Wala mismo nga, compute and pray. Watch and pray na lang. Pero, maayo-ayo na lang na, kaysa wala gid nagahulat sa pagbalik sa Ginoo. Inang nagsala, koreksyonan na sa Dios. Kaya nakita niya ang ilang tagipuson. Nga ila nang inpaglaong kang kalipay, ang pag-abot sa aton Ginoong Hesus. Kaya mo nang highlight sa tanan natong sakripisyo, pagtuon. Ano man dapat sa natunan, hindi ba siya magbalik? Ano? Anong pulos? Magkalamatay, mga upos yung mga di-Diyos noon. Silingaw ni ko, wag na kung ginpagwaanay ko. May buwas pa gini, gaina. Dako-dako ginabayaran sa church. Pero, baby, wala this baby, nagsulod siya. Pero parang sinipangga, kaya nga, ang atong konsumo wala, dako-dako gini. But ikon di mansalan ko. Kaya pa ako ni kawala aircon. Sulod di ko eh. Kung budagan ko ito kabalmani kay sa amang istrohanay, bugnaw ko dito. Iko, di ka na pa mo dito, pati pag inita. Amo pa lang na ang status mong ha. Kung magdugang pag-ini, namian pa kita maglawig sa kalibutan. Hunahuna ta aton kabataan, aton kinablusan, aton kapuhan. This is not a good place to live long. So the coming of the Lord is the most blessed thing that could happen. I-welcome nato ang probinsya nga magabalik siya sa madali. Sing amen. Dali, Lord Jesus. Binisaya, be? Ilungguha ko luga. Bisaya ba? Siya nagpamatuod, sining mga butang nagasiling. Sa pagkamatuod, nagakari ako sing madali. Amen. Kabay pa, kari, Ginoong Hesus. So, that is the shortest prayer. Come, Lord Jesus. Prayer lina. Oh. Hallelujah. So, siliton ko ha, hindi man tanan. Kaya kung wala man yung Muslim mabati way ka matarong nga komentary, mas lang tanan sila. Pero nakabasa lang ko itong Indiano. Iya papa kag mama mga doctorate in science, kag siya doktor of philosophy. Gani ang nag-comment sa iyang lantaw ko, hindi basta-basta. Gibasa ko mga professor po. Wagi siya nag-comment sa iyang itong silinya nga, tanang nga balatian by 2030, dula na tanan. Unaw na pala, paano madula? Ang mga pobre, kung balaklo ni siya, ang pobre makabakal, di po. Di gyapon sabat ining mga improvement sa science, ang improvement sa humanity, mga discovery, di gyapon ni total solution sa kasakit sa kalibutan. The coming of the Lord, amo gila siyang solusyon sa kasakitan sa kalibutan. Romans 8, ang bugos nga kabuhatan nagapaabot sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Kaya ang tibok kabuhatan nagagula. Romans 8:23 ka. Manindo kitang tanan. Atong dumdumon ang mayong promesa sa Romans 8:23. Romans 8:23. Balik ka sa 22 sa. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Now, ang tao, kay mangita maging ang tao yun ang solusyon. Yan ang pahina, mabatyag ta. Makabinipit mapunta sa mga itong i-take usay ng mga tambal, mga discovery. Gali lang ang punto ba nga, dibahan pa, kanawang tribunal is good and evil, o bukat-kat ka niya na mga ang kasi ang bunga, may certain point nga, muabot ka na dito sa kinatomyan, huwag ka na kantuan pa. Unya, ang sabihin mo on, hopeless ka na. Tanawa lang sa tupa na ang tree of life, ambak lang dito. Kay way limit ang yan ng benepisyo nga ihatag nimo. So, tungod sa mga kasakitan, pag-agulo, paagi sa dalan sa scientific, ang tao may suway pagsulbad sa iyang mga kasakitan. Makasabot ta. So, kung nabang diha kutob, unya ugwa na, hopeless na. Unya ilan ang i-deny ang existence sa Diyos. Wingon nila, walay Diyos. Doon naman ko itong panahon sa pinatubo. Di mo tangan og, murag tarpulin og sa itong panahon. Nga ang lubi, murag nagsibuyas, kay ang lahar, abot na sa, ang lubi nga guro mga 30 feet, abot na. O ang nabili, yung dahon na lang ang hingguwa sa lahar, murag sibuyas na lang. So, gibutangan dito, plakad, gingon, tama na, sobra na.
Unya, ginisahan sa parit dito. Ila po nakatungod magmisa, mo man ang ilahang belief system. Ang punto ko lang, panahon-ahon pra sila maghinulsol niya, manawag sa Dios, at least individual naman lang. O wala man, they chose their own way. Muna ang problema diha. They refuse to yield to the power of the Most High. Nevertheless, muna ang giingon. We know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Sa panahon ni Pablo. Until now po sa itong panahon. Padayon 23. Padayon 23. And not only they, ang nagagulo nilang kabuhatan, di lang mga langgam, di lang isda, di lang tanom. Karon sa init, gagulo ang tanan, daghanan na nga heat stroke. Mga batang gagmay na heat stroke, hindi man kareklamo. Igo na lang makuha na ang bata, tapos na. Kayo, dehydrated na sa tubig. But ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption to it, the redemption of our body. Hallelujah! Namun ang pagbasa na ko ikulod, kini da ang batasan nga pag naay presentation ubad kontrahon dayon, gihimo nila hal pangitaon ikontra sa gihimo sa alagad sa Dios pag-alagad sa sakiton, nga di pala sayon sa iya, tao mapud siya nga may pagduduha pero iyang giisog iyang kagulingon. This is promised in the Bible, so we must be courageous to stand by this. Nya ilhang tanalang himuon nila. Awat tay mahimo. Everyone must be sure of his own self. So, muna nga ito ang absolute na paglaom. The coming back of our Lord Jesus Christ, which means the adoption of this corruptible body. Hallelujah. So, pag yun dyan, Amen, Lord Jesus. You want to come quickly? So come, Lord Jesus. Oh. 24. Okay na. For we are saved by faith, by hope. But hope that is sin is not hope. For what a man saith, why doth he hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Tungkol kaya di man makita, ubanan gyud pailo ang atong pagpaabot. Hallelujah. Let us sing a song as we now come to a close. I hope may nakuha kita karong gabi. Kan sa pagsugod o kung sa inyong nakuha, pwedeng reviewon ninyo. There's a lot of things to benefit from the small and short sharing of the scriptures and examples karong gabi. Kalang let us sing that song when we get to the end. Hindi magpadayon ingon ani na lang. We are moving forward to the end. So di nato i-surrender ang atong nabatunan. Ato kini padayon isulong because it is at the end that God will reward every man according to his works. Oh God. Okay, let us sing this. The sons have been washed in the footprints of the stranger on Galilee shore, and the voice that subdued the Rabbi was will be heard. The time that he went up, but the path of that Lord Galilean, with joy I will follow today, and the toils of the road will seem nothing. When I get to the end. Last stanza. And the toils of the road will seem nothing. When I get to the end.
the last feeble step has been taken. Lord, let it come. Let it come. And the gates of that city appear. We'll see you, Lord, face to face then, Lord. And the beautiful songs of the angels flow out on my listening ear. When all that thousands of mysterious Maklarawan na Ginoo, Lord. will be bright And as clear as then the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. Then the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. Amen. Hallelujah. Dalago ng Diyos sa sining nga gabi sa mensahe nga atong nadungog mga kaisunan. Amen. It always remind us, hallelujah, to keep steady still in this faith that we have. Hallelujah. Amen. God can work miracles in our ways. Hallelujah. Even sa pagsugod ginina when our pastor laid down the story of Elisha and that child that was dead but came to its life once more. Hallelujah. So it's the end. It's just the reflection mga kisunan sa tuang pagpangalagan siniya kalahitang panahon. Hallelujah. Nga ang Ginoo sa gihapon arang magkumayo ka nato, matausa ka nato, o matidaanon kita ng mga lagad kaniya. Hallelujah. O kabay pa nga dili kita magbaton o pangduha-duha sa ato ang pagtuo mga kaigsunan. Hallelujah. It's just the doubts may arise, but you have that wisdom mga kaigsunan to counter the doubts. Hallelujah. It's just it just makes the challenges ato ang dalanon. Hallelujah. Kaya kanina itong pagpangalagad mga kisunan, it's God never promised that it's the beds of the roses. Hallelujah. Or just going to the picnic. It's constant battle mga kisunan. Hallelujah. So kabay pa nga ang Ginoo magpakamayo sa matag-usa kanato mga kisunan. It's really our desire maging closer pagid ato ang panakaton diha sa Ginoo. Hallelujah. Agod nga amen. Masagapan kita sa tanan sa ato ang kinabuhi. The more that we get close to God, the more nga ang Ginoo madali lang siya mga kisunan nga maghatag kanato sa mga tubag sa ato mga pangutana. Amen. Hallelujah. As we end this service, just a song. Let's sing a song. Draw me near blessed Lord. Hallelujah. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer
nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of the singular. Oh, the pure delight of the singular, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Son, draw me nearer and draw us nearer, nearer, blessed Lord, the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side, to thy precious bleeding side. Amen. Hallelujah. As we bow down our head in prayer, our closing prayer, and I request Brother Jethro, amen, hallelujah. Okay, let us bow our heads and let us pray. Kanimo Dios nga labing balaan, Lord. Salamat Ginoo ning kagabihon. We just heard a wonderful message tonight, Ginoo, nga kung din, Lord, nagadugang sa among inspiration o kadasig, Ginoo, sa pag alaga diha kanimo, knowing, Lord, nga niya kami kinabuhi, Ginoo, sa edge sa kapanahonan, Ginoo, Lord. O salamat, Ginoo, nga ikaw sa gyapon hatag namo og paglaom despite sa mga trials and testing ng Ginoo, spiritual testings and material testings and financial testings, o unsa pang porma, Ginoo, Lord, nga makapauyog, Ginoo, sa among pangalagdan diha kanimo. Pan, Lord, sa gyapon ikaw hatag og comfort namo, Ginoo, nga kung unsa man ang matabo, Ginoo, Lord, sa imo man kami padulong, Ginoo, Lord. Matud pa, the world is falling apart. Wala na kami ni mahimo, Ginoo. Let it fall apart. Imo migi sa aran, Ginoo, biyan nining mga butang sa kalibutan, Ginoo. And it's far away, Ginoo. Meaning butang among ma-obtain diri sa kalibutan, Ginoo. Salamat, Lord, sa kusog sa pangadlaw-adlaw, Ginoo, nga kami sa gyapon nagapadayon ka-sustain ka, Ginoo, Lord, sa matagi kinahanglan namo. Salamat, Ginoo, ning kagabihon ikaw sa gyapon magapadayon sa imong pagpakamaayo
sa mga kaanak nimo Ginoo, ug tipig ka namo Ginoo Lord sa dalanon nga kami makapamauli ug himo Ginoo nga imong pakamayuhon ang mga panlakaton, mga buluhaton Ginoo sa unahan. Salamat Lord, mga pagpanugyan namo Ginoo diha kanimo pinaagi lamang sa bugtong nimo anak nga mao si Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Oh, precious name. Oh, how sweet. Hope of birth and joy of heaven. Oh, Precious name. Oh, how sweet. Hope of earth